sa ano ni si Rex sa photos kung mayroon magre-report. So, gabi ang pagluri po sa ating lahat. Sa gabi ito, pag-usapan po natin tungkol po sa to resurrection. Sa ating studihan ngayon ang tungkol kay Scofield. Correcting Scofield Part 5 to Resurrection. So, dalawang muling pagkabuhay. Pag-uusapan natin yung dalawang muling pagkabuhay. Ayon kang Scofield, ang binasa niya dito ay ang Revelation chapter 20 verse 5. Sinabi dito na, but the rest of the dead live not again until 1,000 years were finished. This is the first resurrection. Tama. First resurrection, tama ba? Tama. Kung tama, pag-uusapan natin. Una-una po, bago natin pag-uusapan yung dalawang resurrection, ang salitang resurrection po ay meron po yung sinasabi na yung kahulugan, yung ibig sabihin ng resurrections, kung ano mo yung definition niya, binabase nila yung resurrecting of Christ, yung muling pagkabuhay ni Christ. So ating tingnan at sinususirin natin yung ano talaga ibig sabihin ng resurrection. So maraming ibig sabihin, yung mga scholar or mga theologian, marami silang binigay na definition tungkol sa salitang resurrection. Una-una, a revival from inactivity and disuse. So, parang katulad lang din ito sa salitang resuscitation. Ano ba yung resuscitation? Ang resuscitation naman, ito yung nabuhay kang muli, ngunit physically lang. Siyempre si Christ, iba yun. Nabuhay si Christ, nagkaroon siya ng glorified body. Pero yung resuscitation, yung salitang ginagamit din ng mga theologian tungkol dun sa nangyari ng panahon ni Elijah, yung binuhay niya yung bata. Tama, klase din yun sa tawag din doon muling pagkabuhay, ngunit hindi yun tulad ng kay Christ na naging glorified body, kaya tinatawag nila yung resuscitation kasi physically lang. Nabuhay siya muli, tapos tumanda, namatay ulit. Kaya yun ginagamit nila ang salitang resuscitation. Ang resuscitation kaibahan sa resurrection. Ang resuscitation naman is the act of reviving. Tama. Tulad naman sa halimbawa, palagay na lang natin sa kanta. Yung lumang kanta, ni-revive ng ibang singer, naging nabuhay muli yung lumang kanta. Ulit mawawala. Parang ganun yun. Yung namatay na, binuhay, tapos namatay ulit. Yan yung resuscitation. So ano nga ba yung issue dun tungkol sa Revelations chapter 20 verse 5? Kasi merong dalawang doon tinutukoy na sinasabi dito doon, ating basahin sa Tagalog. Chapter 20 verse 5. Ang issue dito ay ito yung mangyayari last day and after the great revelation to . So rightly dividing, kailangan talaga natin rightly dividing kasi kung hindi natin rightly dividing ang salita ng Diyos is the more confusing the verse. Kasi tulad ng sinasabi namin kanina ni si Rex, medyo di talaga magkakaintindihan ng biblical at saka dispensational kasi hindi rightly dividing ay magkakagulo-gulo. Sa ayon dito sa chapter 20 verse 5, medyo maliit at nakakita medyo maliit yung litra. 4 verse 5. Sila ay bumuhay sa hindi sila sumamba sa halimaw. Iba na pala ito. Saan ba dito yung verse 5? Ito ang unang pagbuhay sa mga patay. Ayon dito sa Tagalog. Ito ang unang pagbuhay sa mga patay. Ang iba pang mga patay ay hindi nabuhay hanggang hindi matatapos ang 1,000 taon. So ayon dito, issue dito is
Yung mga isa lang dito ang binuhay sa issue dito sa Apocalypse chapter 20 verse 5, isa lang ang binuhay dito, yung mga ligtas lang. After itong issue na to is very ironic. Sa iba kasi, sa ibang mga denominations, ito yung sinasabi nila na yung mga post-trib, yung pagpapunta rito ni Christ sa lupa, kaya muling bubuhayin ang mga ligtas. Tapos yung hindi ligtas, hindi muna bubuhayin. So yun ang issue dito sa 20 verse 5 sa Revelation. Medyo malabo na yung paningin ko sa pasensya na kayo, medyo malabo yung paningin ko sa maliit na Yun. Unang-una, sabi ko kanina, ito ay tungkol sa dalawang pagkabuhay ayon kay Scofield. So ang ginawa, rightly dividing, pagwawasto kay Scofield. So pagwawasto. Bakit? So according to Scofield, dalawang muling pagkabuhay lang. Tama ba? Yun ang tanong. So pag-aralan natin, una, dalawang muling pagkabuhay ni Scofield. Una, ang rightly dividing ay naging tanyag na kaugnay ng dispensational truth sa pamagitan ng mga tulad ni Scofield. Yes, kailangan natin ay rightly dividing. Kasi pag hindi natin ma-rightly dividing, yun, magkakagulo-gulo talaga kasi marami namang muling pagkabuhay ayon na na-mention dun sa Bible. So pag hindi mo na rightly dividing yun, kasi magagawa mo yung general resurrection, gagawin nila yun. Yung pangyayari sa the Great White Throne Judgment is resurrection din yun. Kaya kailangan rightly dividing. So ang rightly dividing daw, tanyag ito sa dispensational truth, tama, ayon kay Scofield. So pangalawa, aklat ni Scofield, rightly dividing the word of truth. Hindi ko lang na yung medyo na lang ako nung search ako to tungkol kay Scofield. Hindi ko masyadong ma-search kasi hindi ko matandaan kung ano yung pangalan niya Marami Scofield sa YouTube at saka pinag-aralan niya din yung tungkol sa pagkabuhay. Kaya noong time na hindi pa ako nagtanong ako kasi Rex kung ano itong si Scofield. Marami doon, si John Scofield, Dr. Light Scofield. Pero ano naman, meron silang tinatawag na orthodox doctrine din. Kaya about Sadducees and Pharisees. So mapag-usapan natin yung mamaya tungkol dun sa Sadducees and Pharisees. Pangalawa, aklat ni Scofield, rightly dividing the word of truth. The two resurrections. Ano ito? Okay, nabanggit na dito yung dalawa. Sa panahong pisikal na muling pagkabuhay ay pinanggi. Yes, yun sinasabi ko kanina. Tawag nun resuscitation. Yung binuhay ka pisikal tapos namatay ka ulit. Yan yung sinasabi na resuscitation, reviving. So, yung buhay ng isang patay, ibinalik lang tapos namatay siya ulit. So, sa pangalawa, isa lamang ang nakikitang muling pagkabuhay. Tama. Doon na kanina sa Revelation chapter 20, nakikita natin, isa lang talaga doon muling pagkabuhay. Yung mga saved lang, ang issue doon, yung mga saved lang, mula sa kay Adam, Moses, until Israel, until John, until Christ, yung mga saved lang ang binuhay muli. Kaya kung ang issue doon sa Matthew chapter 16 verse 18, yung sinasabi doon ni Christ na I will build my church. So doon yun magpupulfill. Yung itatayo ni Christ doon na church, doon maninirahan ang mga nabuhay muli, lahat ng saved mula sa panahon ni Adam until Jesus Christ, until 12 apostles, no? Doon lang sila bubuhayin muli. Tama yung sinasabi niya, isa lang ang nagkakaroon doon ng muling pagkabuhay. Yung hindi ligtas, hindi binuhay uli. So, pangalawa, isa lamang ang nakitang muling pagkabuhay. So, buod, yamang ang muling pagkabuhay ay tunay at literal. Dapat din natin itong tamang paghiwalayin. Tama. Hindi natin pwede, mahirap yun. Yung sinasabi ko nga kanina sa kashiring ko, kasi yung topic namin is resurrection, mahirap talaga yun kung hindi mo ipaghiwalay. Kasi may resurrection under sa Grace Dispensation, may resurrection after Great Tribulation, may resurrection under sa Great White Throne Judgment. Kaya kailangan hiwa-hiwalayin yun. Kaya nga yung ibang denomination ay talagang nagkagulugulo.
yung mga verse nila, kung babasihan mo, halos-halos na nila, play na yung post-trib, pre-trib, at yung mid-trib. No? Kasi nga, hindi nila naiwasto, hindi nila naitama o rightly dividing. Hindi na nahiwalay-hiwalay yung mga bersikulo na para sa under sa grace o bersikulo para sa under sa Great Tribulation Judgment after para sa Great White Throne Judgment. Sorry, excuse. Kahulugan ng muling pagkabuhay, muling pagbangon, paglabas mula sa libingan, buhay mula sa kamatayan. Yes, ang tawag doon is resurrection. Tulad ni Christ, namatay si Christ, nasa third day, muling nabuhay at nagkaroon ng glorified body. Itinuro sa lumang tipan, o yan, sa lumang tipan, maraming issue doon. Maraming mga binuhay muli. No? Kung babasihan mo, unang-una, doon sa Job. Basahin natin ang Job chapter 19 verse 25. Ang issue doon is hindi po muling pagkabuhay, no? Pero basahin natin chapter 19 verse 25 until ngunit alam kong di natutulog ang aking tagapagligtas na magtatanggol sa akin pagdating ng wakas. Pagkatapos na maubos itong aking buong balat, makikita ko ang Diyos kahit laman ay magnas. So, ang issue dito ni sinabi ni Job, si Job pala, yung parang naging poetry na yung, para bang nakikita na pala nun sa Book of Job, parang may issue na doon tungkol sa tao na pag namamatay na agnas. Issue doon is physical death, ang sinasabi ni Job. Pero, yung sabi niya na makikita kong ang Diyos, yes. Why? Bakit naman? Bakit niya makikita ang Diyos? Siyempre, pag ikaw nasa Christ o nasa yung kalooban mo ay ligtas ka sa pamagitan ng paniniwala mo sa Diyos noon, talaga makakapiling mo ang Diyos spiritually. Hindi ibig sabihin nun, makikita mo physically. Kailan niya mangyayari yun? So, pagdating ng resurrection, pag nakaano siya ng resurrection, pag maranasan na yung resurrection na yun, balik yung katawan niya, magkakaroon siya ng glorified body, so makakapiling niya talaga ang Diyos. Pangalawa, si Abraham, nakikita na rin ni Abraham kahit wala pang book of Revelation o book of, wala pang issue dun sa muling pagkabuhay, pero si Abraham nagsasalita na siya. Sinabi na niya sa Hebrews na kaya nung ginawa niya nung inalay niya si Isaac, alam na ni Abraham na mayroong muling pagkabuhay. Nasa mindset yun ni Abraham eh. Kaya sabi niya, sinunuto siya ng Diyos, Abraham, ialay mo yung anak mo, isang anak, sakit nun. Kahit naman sino, yung isang anak mo, tapos iaalay mo. Nag-iisang anak na nga lang, yung na lang ang dugo at laman niya talaga dun, galing kay Sarah. Pero sabi ng Diyos, ialay mo sa Isaac. Pero nasa isip kasi ni Abraham, bubuha, ang Diyos marunong magbuhay ng patay. Yun na sa mindset ni Abraham eh. Sana ganun din tayo. Yung ibang tao, yung ibang tao, sana na ganun din. Kailangan talaga magkakaroon din ng mindset ng tao na tayo ay mamamatay. Pero how? Paano? Tapos kung mamamatay tayo, saan tayo mapupunta? O saan bang punta yung kaluluwa natin? Saan bang punta yung espiritu natin? Yun dapat itatanong din. Dapat katulad din ni Abraham. Walang alinlangan, kaya nga naging righteous si Abraham because of his faith. Kasi nasa isip na Abraham, ialay ko yung anak ko, alam ko bubuhayin siya ng Diyos. Yun yung nasa isip ni Abraham eh. Pati kay Jonas, sa awit ni Jonas, sa awit, 16 Gs. Sa Old Testament, maraming yung issue dun sa muling pagkabuhay. Mention na nila yun. Pati si, yung binuhay ng mga patay dun dati, sa Old Testament. Kasi alam nila na ang Diyos ay bubuhay muli. No? So, pangalawa is, ipinangako sa Diyos. Sa awit, 22-29, marami palang versikulo ito. Pwede naman isa-isahin, pero matagalan tayo pagbasa-basahin kasi medyo hindi ko makikita yung masyadong maliliit. Para tayo si Brad dito. Sa awit 22-29, tumutukoy din dito sa pagpabuhay. Basahin natin muna.
Nasanay kasi ako sa Bisaya at saka sa English, pero alam ko naman mayroon dito iba na hindi masyado makaano sa English eh. Kaya Tagalog tayo. Awit. Pag ito. 22. 29. Magsisiluhod lahat ang palalot mayayabang. Yuyuko sa harap niya. Mga taong hahatulan. Yan. Familiar sa akin lahat ng mga verse nito. Kaso ang issue dito is bubuhayin sila muli. Tama. Sa Great White Throne Judgment pa to or panahon ba to sa millennial? So sa awit pa lang si David nagsasalita na ng mga pagtungkol sa muling pagkabuhay. No? Pangalawa, isusulat nyo na lang siguro kung meron kayong papel at saka ballpen. Psalms chapter 49 verse 15, 71 verse 20, Isaiah 26 19 verse 19, Isaiah chapter 45 verse 23, in Isaiah chapter 53 verse 10 verse 12 until 12, and in Hosea 6 chapter 2 at chapter 6 verse 2. Ito yung na-mention ko kanina, yung tungkol sa Sadduceo, yung issue sa Lucas. Ano ba itong mga Sadduceo? Noong panahon kasi ng mga panahon ni Christ, may mga Sadduceo at Pharisees. Dalawang ori ito ng mga ng mga diehard sa law. Itong Sadduceo is the most issue of the book of Luke. Kasi ito yung mga mga leader noon na hindi naniniwala na merong spirit, merong angels, lalo-lalo na sa muling pagkabuhay. Naalala mo yung sa Book of Acts chapter 26 ba yun, 23 pa, 23, nung humarap si Paul, nagkagulo sila doon. Kasi napansin ni Paul, meron mga Sadducee. Alam ni Paul ng mga Sadducee na hindi naniniwala sa muling pagkabuhay. Kaya ang ginawa ni Paul, ayun, binanggit na yung muling pagkabuhay. Kasi meron kasi mga tao noon na naniniwala na yung pagkabuhay nangyari na. Kaya yung ibang mga leader ng mga church, ng mga leader ng mga Jewish noon, may mga dalawang pundok na nahati sa Jesus and Pharisees. Yung Pharisee naman, naniniwala yun sa mga muling pagkabuhay, naniniwala sa spirit, naniniwala din sa mga angels. Sa Luke chapter 20 verse 27, basa natin doon. 20 verse 27. Kaya't naghintay sila ng magandang pagkakataon. Sinuhulan nila ang klaro. 27 pala, sorry. Ilang Sadduceo naman ang lumapit kay Jesus. Ang mga ito ay nagtuturo walang muling pagkabuhay. Ayan. Yung sinabi ko kanina na itong mga Sadducee ay hindi naniniwala sa sa resurrection o sa muling pagkabuhay. Ang alam lang nila yung law of Moses na mga doktrina noon ng mga Jewish. Tapos sa chapter 34 naman, ganun din. Sa John chapter 11 verse 20-26, ganun din yung idea. Kayo na lang magsulat ng mga verse. Medyo matatagalan tayo kung babasahin pa natin kasi medyo maliit yung litro. Maganda pag maliwanag. Okay, hihingi lang ako ng konting pasensya. So, ito ay ideyang tinanggihan ng lubos ng scientific community. Yan. Alam naman natin, pag sinabing scientific community, alam naman natin yung mga taong mga ngayon, katulad ng mga atheist. Hindi sila naniniwala ng muling pagkabuhay. Kasi ayon sa kanila, literal naman yun, makikita natin yun sa mga video, na wala talagang muling pagkabuhay. Alam lang nila na ang tao pag namatay ay wala. Tulad ng yung isang ateista na si John Ratey Wells. Sabi niya, ay tayo pag namatay, halimbawa, pag tayo ay mahirap, yung kaluluwa natin papunta lang dun sa
Nakakatawa talaga tingnan, mapupunta lang din dun sa kalabaw ba yun, isda. Pero pag mayaman, pag namatay ang tao, yung kaluluwa lang daw niya, pupunta dun sa mga gandang hayop. Ganun lang yan eh. Tapos dun sa, binasihan nila dun sa Book of Santiago, na ang tao pag namatay ay para lang usok. Nawawala lang. Yun. Paano nila mapapatunayan? Marami na eh. Marami na silang ginawang mga pagsisiyasat na ang tao pag namatay ay wala lang, babalik sa alikabok. Pero hindi nila alam na meron pala ang tao, meron tatlong element eh. Merong soul, spirit, and body. Totoo yun. Yung yung katawan, babalik talaga yun sa alikabok. Genesis chapter 3 verse 19, sabi na yun ng Panginoon eh. Doon ka talaga sa alikabok babalik kasi doon ka galing. Tapos yung iba naman ng paniniwala ng scientific community, ang kanilang pinatunayan, yung reincarnation, mahilig sila doon. Mahilig sila sa mga, tapos yung mga bilit nila about sa aman, yung tao naman nanggaling talaga sa apes or sa unggoy, yun yung paniniwala nila. Kaya nung may kaharap kami na atheist, medyo yun, tulad ng turo ni Brad Rod, na tinanong niya yung isang ateista na ilang taon ba magiging tao ang unggoy? Kasi yung mga scientists, kinukompute nila yung mga years, kung kailan nabuo, yan, ganun. Kaya tinanong siya kung ilang taon ba magiging tao ang unggoy. Kasi maraming unggoy sa Manila Zoo na until now, hindi pa nagiging tao. So, yun yung mga bilit ng mga scientific community. Hindi sila naniniwala ng mga muling pagkabuhay sa soul and spirit. Kasi paniniwala nila na ang tao pag namatay, wala lang. No? So, pangalawa, ano ang ebidensya na may tunay na muling pagkabuhay? So, paano ba natin ma-explain sa kanila na totoo yung muling pagkabuhay? Kasi hindi nga sila naniniwala about tungkol kay Jesus Christ. Kasi marami ng doktrina ngayon tungkol kay Jesus Christ na si Jesus is not a God. Si Jesus hindi naman totoo daw talaga yun. Marami ng mga belief na yun sa mga parang insert ko lang ng konti para bang na fulfillment of prophecy of Paul according to 1 Timothy chapter 4 verse 1, nalilitaw yung mga doktrina ng mga evil. Kasi yung iba, si Jesus daw ay si Jesus. Yung iba naman, si Jesus at saka si Lucifer ay isa. Kaya yung mga ateista talaga, yung sa mga scientists, hindi sila naniniwala kay Jesus Christ. At hindi sila naniniwala na si Jesus Christ ay muling nabuhay. Lalong-lalo na sa mga Muslim. Hindi sila naniniwala na si Jesus Christ ay nabuhay. Para sa kanila, walang Jesus Christ na namatay sa krus para sa mga tao. No? Paano natin yun mapapatunayan? Kailangan natin ituturo with evidence, no? Hindi na nga natin naniniwala sa Bible. No? Kaya, ang maturo natin sa rightly dividing, first, unang-una, kailangan bigyan muna natin sila ng pag-unawa tungkol sa from the beginning. Para from beginning, how God to create the world. Bago na sila, kasi maraming mga taong ganun eh. Kasi yung paniniwala nila na ang ginto or ang diamond ay nabubuo billion of years. According to them, according to scientists, according to atheists. Kaya, hindi na paniniwalaan na si Jesus ay Diyos. Hindi na paniniwalaan na si Jesus ay muling nabuhay. Kasi yun ang nasa mindset nila. Excuse me. Daan-daan ang nakakita sa kanya, ibinuwis ang kanilang buhay. Nahito siya, may patutuo ng mga di nananampalataya, pati si Pablo. Naalala mo yung mga ibang mga grupo ngayon na hindi natin talaga silang mapilit na papaniwalain. Kasi kahit naman sa Book of Matthew, Book of Luke, kasi nakita na ng mga pulis yun, naalala mo yung nabuhay si Christ, na open yung pinaglibingan sa kanya. Tapos saksi talaga yung mga pulis doon, yung mga bantay. Pumunta sila din sa mga sa mga leader ng mga Pharisees. Sinabi nila na si Kristo
Ganon. Nabuhay, nawala dun. Ano na lang. So anong ginawa ng mga leader noon sa kanila? Sinabi ng mga leader, oy, wag niyo isabi yan dun. Sabihin niyo sa mga na si Kristo ninakaw ng mga kanyang alagad. Yun hanggang ngayon naging aso yun. Hanggang ngayon naging history yun. Kaya nga, may mga tao pa hanggang ngayon na hindi naniniwala na si Kristo ay muling nabuhay. Kasi nga, kahit nga sa Book of Matthew, doon na makikita mo na sinaysay na nga ng mga gwardya yung nagbantay sa katawan ni Christ. Tapos nakita nila na wala na doon si Christ. Muling may lumitaw na liwanag. Saksi sila nun Pero anong ginawa? Binigyan ng pira yung dalawang gwardya. Ang ginawa nila, huwag niyong sabihin yung totoo. Anong ginawa? Isabihin niyo na ninakaw yung katawan. Kaya nga hanggang ngayon, nanatiling ganun yung history. Kaya nga hanggang ngayon walang naniniwala na si Christ is nabuhay muli. Kasi nga, pinagtakpan yung katotohanan noon. Pero yung mga saksi talaga, ito yun. Sino ba yun? Yung 12 apostles. Yung mga believers noon na sumusunod ni Christ, yung little flock. Alam nila yun Kasi naniwala sila. Paano na pinaniwalaan? Si Maria Magdalene, nahawakan na yun Si Thomas, bago siya naniniwala, kailangan mo na makita yung sugat. So, doon pinatunayan nila na nabuhay talagang muli si Jesus Christ. So sa ating panahon ngayon, paano natin maipapaliwanag na totoo yun? According to the Bible. Basihan mo sila sa Bible, meron ako na-encounter na mga ganyan na mga tao, yung mga philosophy. Now, dami ko na-encounter kasi marami na ako na Bible studyhan. Yung iba, naniniwala kay Jesus Christ. Yung iba naman, hindi naniniwala na totoo si Christ. Yun yung mga tao na nasa mindset lang nila is hindi sila naniniwala sa Bible kasi nga sulat lang ng tao yun. Yun yung mga mindset nila, yun yung paniniwala nila. Ang ginawa namin para maniniwala sila, nagtanong sila ng tanong, tapos hindi namin sila binabasihan sa Biblia, kundi binase namin sila sa kanilang paniniwala din. Kasi ganyan yung mga tao tulad ng sabi niya na hindi naman ako naniwala ng Bible God kasi tao lang yung gumawa. Sabi ko, oo, tama, hindi ka maniwala kasi tao Sinabihan ko naman siya yung cellphone, hawak mo, sinong gumawa niyan? Siya, tao, so hindi ka naniwala niyan kasi ginawa ng tao. Ganun na yun. Bakit nga ba ginawa ng tao? Kasi nga, tao ang pinadalhan ng salita ng Diyos. Kasi kung gawa yan ng baboy o sulat yan ng baboy, ay hindi para sa tao yan. Maintindihan mo ba yan? Yun yung mga mindset ng mga tao Maraming ganun. May encounter mo, lalo na sa mga unbelievers. Yung mga mindset lang nila, puro makamundo lang. Kaya sa isip nila, ay walang Christ na muling pagkabuhay. Yun. Kaya napatunayan yan nila ni Pablo, ni Apostol ng 12 apostol, na ito talaga nila So walang doktrinang hindi na mahalaga sa Kristyanismo. Yes. Patay ang Kristyanismo kung walang muling pagkabuhay. Tama. Kung hindi ka naniwala sa muling pagkabuhay, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon, na ang gospel natin na binabahagi sa Andrew Julius Disposition is according to Apostle Paul na in 1 Corinthians chapter 15 verse 1 until 4, ang muling pagkabuhay ni Christ. Yun yung mahalaga dapat natin na maipaliwanag sa kamaramihan ngayon kasi tulad nga ng sinabi ko, may mga tao hanggang ngayon hindi naniniwala na si Kristo ay muling nabuhay. Lalo-lalo na ang Israel. Hindi sila naniniwala na ang Mesiyas nila ay naipako na pala nila sa krus. Dahil hanggang ngayon ay nananatili silang naghihintay sa paparito ng Mesiya. Kasi kung babasahin mo yung Isaiah chapter 9 verse 6, sino ba namang maniniwala na si Christ yung Mesiya na pala yung kaharap nila nun? Kasi nasasabi dun, magkakaroon ng isang bata na basahin natin parang maano natin Isaiah chapter 9 verse 6. Kaya nga pati mga iglesia ni Kristo hindi naniniwala na si Christ is a God, kasi tao lang Ayan, basahin natin ang Isaiah chapter 9 verse 6. Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin,
ibibigay sa kanya ang pangmamahala at siya ay tatawaging kamangha-mangha ang tagapayo, makapangyarihang Diyos. No? Kaya ang mga Israel hanggang ngayon, hindi sila naniniwala na yung Christ pala na pinako na sa krus, yung Kristo na naipako sa krus, hindi pa yun Misayas, yung Mesiya nila. Bakit? Kasi naman, anak ng panday. Kasi ayun ang sulat dito sa Isaias, Diyos na makapangyarihan. Nakita nila si Christ, sunog yung balat. Anak ka ng panday. No? Kaya pati nga yung mga Israel hanggang ngayon, hindi naniniwala na may yung Mesiya nilang yung Mesiya pala nila ay naipako na nila sa krus. Kaya ngayong nangaral si Peter, yun, naintindihan ng marami yun. Yung sa Acts chapter 2 verse 38 ay yung hari natin, yung hari, yung hinintay natin na Mesiyas ay pinako nila sa krus. Yung anong nangyari sa kanila nung narinig nila, sasaktan sila, nag-aamos na sa kanila dibdib. Kasi yung Mesiya pala nila naipako nila sa krus eh. Sila yung dahilan bakit napako si Christ sa krus. Kasi hindi nila tinanggap, nireject nila yung Mesiya, si Kristo. So kaya nga hanggang ngayon, ang Israel hindi naniniwala na si Kristo ay nabuhay na naman muli. Namatay na pala, pinako, namatay, nilibing at muling nabuhay. Sa ating panahon ngayon, yun yung maganda kasi nagiging good news yun. Yung muling pagkabuhay ni Christ. Yun yung sa chapter 10 verse 9 sa Roma, chapter 4 verse 13 sa until 14 sa 1 Thessalonian, yung pinaniwalaan natin na si Kristo na muling nabuhay, yun. No? Kaya yun, daan-daan ang nakakita sa kanya, binuwis ang kanilang buhay, naipo siya, may patutuo ng mga di manampalataya, pati si Pablo. Walang doktrinang higit na mahalaga sa Kristyanismo. Patay ang Kristyanismo kung walang muling pagkabuhay. So, sa panahon natin ngayon, kailangan, pag sinabing Kristyanismo, ingatin tayo. Bakit? Maraming nagkiklaim sa panahon natin na Kristyanismo. Christian sila. Pero yung iba naman yung doktrina nila. Kasi kung babasihan mo sila, iba yung doktrina nila. Pwede sila kumuha ng doktrina sa full gospel, according to them. Yung Mateo, Marcos, Lucas dyan, inihalo nila doon sa sulat ni Pablo, kaya sila naging Christian. Bakit nga ba naging patay? Yes. Kasi kung hindi mo tatanggapin si Kristo na iyong tagapagligtas at Panginoon, ay talagang hindi pa maging tawag Christian. Yun eh. Naalala namin yung Bible study namin ng linggo, yun yung tanong namin yung isa namin kasama nagtanong na sumali sa Bible study. Brad, pwede ba tawagin Christian ang isang tao pero yung natanggap niya na bautismo is water? Yun. Diniscuss ko sa kanya, naliliwanagan naman siya. Mali pala yun. Sabi ko sa kanya, lahat ng mga taong nag-apply ng water baptism, hindi Christian yun. Bakit? Born again ang tawag sa kanila lahat. Kasi yung water baptism is for Israel eh. Para lang magiging isisilang lang muli yung sabi sa John 3:16. John 3 chapter 1 verse 5 and 6. No? Kaya, hindi dapat tawagin Christian ng mga tao ngayon kahit naniniwala sila sa gospel ni Paul, pero may halo naman. Ingat na po tayo, si Paul is dicto po pagdating sa gospel. Kasi ang topic natin sa gospel is muling pagkabuhay ni Christ. Pagkalibing, pagkamatay at muling pagkabuhay. Yun eh. Yun yung doktrina ngayon, yung gospel niya ngayon na dapat natin ituro. So, kung walang muling pagkabuhay, ang ating pangangaral at pananampalataya ay walang kabuuan. Yun. Ito na yung sinabi ko kanina. Yung 1 Corinthians chapter 15. Yun, tama. Kung walang Kristo na namatay at muling nabuhay, ay wala. Walang kabuluhan yung ang faith natin. Kung hindi tayo naniniwala na si Kristo na muling nabuhay, ay wala. Halimbawa, kung ang paniniwala mo ay si Kristo ay yung tagapanginoon at tagapagligtas lang, tagapagligtas, tapos ano ka ng water baptism, wala. Walang kabuluhan yung faith mo. Kasi yung pagdating talaga sa natin, doktrina is, yun nga sabi natin, si Rex dapat pure. Pure ba? Walang halo. Tulad na lang tulad ng dati yung mga uminom pa tayo, uminom pa ako dati. Pangit yung may halo. Yung tanduay with hubra, ganun. Pangit, pero pag pure, ay, ang sarap pala. Yun eh. Para lang yun sa bigay. Tulad ng gospel, kailangan certainly
pure gospel talaga under the grace dispensation. Huwag mo haluan. Kasi walang kabuluhan yung pang-faith mo kung yung pananampalataya mo ay hindi naman tungkol sa muling pagkabuhay, kundi tungkol doon naman sa kaharian mo, doon ka mang naniraan sa millennial, ay wala. Hindi ka masasali din sa rapture. So tandaan, nangaral sila ng pananampalataya kahit hindi pa naunawaan ang muling pagkabuhay. Yan, correct. No? Luke chapter 18 verse 24, 42 until 43, in John chapter 4 verse 42. Silang lahat na nasa mga libingan, ayun, yun ang issue kanina dun sa 1 Thessalonians chapter 4. Yung sinabi ko kanina na yung walang no hope nakalagay doon eh. Halimbawa, yung mga tao na matay noon na hindi naniniwala sa gospel under the grace dispensation, ay wala talagang pag-asa yun. Hindi talaga sila manasali doon sa pagmuling pagkabuhay under the grace dispensation. Tandaan po natin, may mga doktrina po kasi sa panahon natin ngayon na dalawa lang ang muling pagkabuhay. Muling pagkabuhay under grace dispensation at muling pagkabuhay after great tribulation. No? Yun yung mga doktrina ng ibang mga theory dyan o ibang denomination. So sa atin, maraming muling pagkabuhay, ngunit meron tayong inaasahan na muling pagkabuhay under of the grace dispensation. Ano yun? Yung paglalim, yung sakdaw, yung rapture. Kasi ang pinaniniwalaan natin under grace dispensation na si Kristo ay namatay, nilibing at muling nabuhay. No? Okay, tuloy tayo. Lahat ay babangon. Sa anong paraan? Bakit tayo babangon? Dahil kay Kristo, yes. Ngunit magkaiba ang mga paksa ng muling pagkabuhay. Ayan, yun ang sabi ko kanina. Ang muling pagkabuhay tungo sa buhay na walang hanggan at tungo sa walang hanggang kayan. Yan, yung Daniel chapter 12. Yan. Maganda yung Daniel chapter 12 kasi yun yung halos kinukuha din ng karamihan. Sa ating panahon ngayon, kinukuha nila yun na verse. Tika lang, andyan po ba kayo? Andyan pa? Baka nawala na ako ha? Mas mga okay. Minsan kasi mawala-wala minsan yung signal ko dito pag malakas ang hangin. So, bakit tayo? Lahat ay babangon. Lahat ba talaga? Tingnan natin dahil kay Kristo, okay? Ngunit magkaiba ang mga paksa ng muling pagkabuhay, yes. Sa under the grace dispensation, kung babasihan mo yung lahat ay babangon, ay pangit naman siguro yun. Bakit? Kasi maraming naniniwala ngayon na si Kristo ay namatay, nilibing at muling nabuhay. Tama, maligtas ka talaga nun. Bakit nga ba, sabi ko kanina, bakit hindi lahat muling babangon? Kasi gaya ng sabi ko, kung ang iyong doktrina under this dispensation ay magkahalo o hahaluan mo, ay hindi pwede yun. Yun ang sabi ni Kristo nung dati sa Matthew chapter 10, punta doon sa Lucas. Sabi ni Kristo na hindi lahat ng tumatawag sa kanya Panginoon, Panginoon ay maliligtas. Parang ganun na rin siguro para sa ating panahon ngayon, no? Kasi maraming naniniwala sa panahon natin ngayon, naniniwala sila ng kay Kristo. Ngunit, ayon sa kanila yung mga gawain, nandun pa ang water baptism, nandun pa ang confession. Palagi pa silang, pupunta pa minsan sa confession para ng kanilang kasalanan. Hindi nila naiintindihan, hindi nila alam na tinapos na pala yung mga kasalanan natin, pinatawad na pala tayo sa pamagitan ng blood of Christ. Yun yung point ko doon eh. Kaya hindi lahat ng sabi na naniniwala kang Christ ay babangon. No? Ngunit magkaiba ang mga paksa. Oo, magkaiba na talaga yung paksa. Kukuha na ng paksa doon sa kabila, paksa dito. Bakit? May muling pagkabuhay sa under sa Great Dispensation eh. May muling pagkabuhay sa under sa Great Tribulation. May muling pagkabuhay under sa Millennial Kingdom. Before mag-Millennial Kingdom, may muling pagkabuhay sa under Great White Judgment. Kung titingnan mo sa kanila, halos lahat yun eh. Iniipon nila lahat yun. No? Kaya magiging confusing. Kaya nga meron tayo na tawag na rightly dividing the word of truth. Kailangan natin hati-hatiin ang salita ng katotohanan. Kasi ang Biblia ay katotohanan. Lahat ng nakasulat doon ay totoo. Ngunit kailangan lang natin rightly dividing. Parang pizza ba? Hati-hatiin. Sa'yo. Kasi pangit naman yung
ang para sa iyo ay kukuha pa ng hindi para sa iyo. Yung mga salita na tungkol sa Israel, kukunin mo para sa iyo sarili, apply mo ay mali yun. Kaya kahit nasabihin na niniwala ang Kristo, pero may halo naman yung belief mo, ay hindi yun. Pure talaga tayo, walang halo, iba yung prophecy, iba din yung mystery, iba yung law, iba din yung grace. Kailangan ganun. Pag-aaral ng salita ng Diyos. Muling pagkabuhay tungo sa buhay na walang hanggan. Sabi ko nila sa Daniel chapter 12, basahin natin. Saan ba yung tumutukoy? Para malaman natin yung Daniel chapter 12 verse 2, referring po yan sa Great White Throne Judgment. Paano ba natin mapatunayan yun? Yes. Kasi dalawa nang binuhay doon eh. Ang iba nakatanggap ng buhay na walang hanggan, ang iba naman ay nandun sa buhay na nakakaranas naman ng mga kasakitan o yan, verse 2. Basahin natin ha. Muling mabubuhay ang maraming mga namatay. Yan. Nagreperado po ito sa Great White Throne Judgment ha. Muling mabubuhay ang maraming mga namatay sa lahat ng panig ng daigdig. Ang iba'y sa buhay na walang hanggan at ang iba na may sa kaparusahang walang hanggan. Yan. Dalawa na dito. Ito yung dalawang muling pagkabuhay under Great Tribulation, under Great White Throne Judgment. Bakit? Doon sa Matthew chapter 25 verse 36 hanggang 41, yun yung karugtong doon. Sa panahon kasi ng Great White Throne Judgment, may mga haharap pa rin sa Great White Throne Judgment na hindi nakakaranas ng judgment. Sino-sino ang mga yun? Yun yung mga ligtas under sa Millennial Kingdom. Kasi pagkatapos ng Great White Throne, pagkatapos ng Great Tribulation, babalik si Kristo dito sa lupa at maghahari siya. Bubuhayin niya yung mga naligtas panahon ni Adam to 12 apostles, at meron namang mga magkakanak pa yun dong mga nakapasok doon na mga yun. May makapasok kasi sa Millennial Kingdom ng mga physical body. Kasi yun, bakit yung mga physical body nakapasok? Kasi yun yung mga nakasurvive sa 7 taong God's wrath. Sa Matthew chapter 24 verse 13, sa Matthew chapter 10 verse 23, yung mga nakasurvive sa 7 kapighatian ng galit ng Diyos, no? Makakapasok sila sa Millennial Kingdom, at yung mga nakapasok na physical, magkakaroon pa yun ng anak hanggang sa gugunawin ng Diyos ang mundo. Kasi pagkatapos na 1,000 taon, maghari si Kristo, pakakawalan si Satanas. Tapos, nag-uulan ng apoy galing sa langit. Yun yung tinatawag na dissolve. Yun yung sa Peter, 2 Peter, chapter 3, verse 10. Dissolve ang ginamit doon. Tutunawin yung mundo. Tapos lahat ng mga tao, patay, malaki at maliliit, mga great and small, excuse me. Yan yung issue sa chapter 12 sa Daniel. Harap doon sa Great White Throne Judgment. Tapos yung mga ligtas na hindi nakaranas ng judgment, doon sila haharap sa Great White Throne Judgment. Ibahin yun. Yung tupa at saka kanding. Yung nakalaanad dito sa Diyos at yung paparusahan ng Diyos sa dagat-dagatang apoy. No? Kailangan pa lang sa under Baptist disposition, kailangan talaga magiging certain o magiging sure tayo sa pinaniniwalaan natin. Yun yung sabi ko dati sa aming Bible study about faith, kasi pwede tayong papuntang lake of fire kapag mali yung faith natin. Pwede din tayo maligtas sa faith natin pag tama yung faith natin. No? Kasi marami namang naniniwala pero hindi nila alam. Kaya nga sa Hosea chapter 4 verse 6, kailangan natin ng knowledge. No? Knowledge. Yung faith natin, samahan natin ng knowledge. Or sa Tagalog yung knowledge, karunungan. Kailangan yung faith natin, sabayan natin ng karunungan, intindihin natin sa panahon natin ngayon, sa panahon dati at sa panahon pasad sa darating. Ganun yun eh. Yung sabi ko na pag ang faith mo ay mali, tapos yung faith mo ay nandun pa sa
time pass, ay mali yun. May posibilidad na ang faith mo, pwede kang mapunta dun sa dagat-dagatan apoy, pwede din sa faith, sa pagitan ng faith mo, mapunta ka sa langit. Kaya kailangan natin, ang faith natin ay samahan natin ng knowledge. No? Kasi, yun ang sabi ko kanina, iba-iba yun. Iba-iba yung tungkol sa muling pagkabuhay. Ulitin ko, yung Daniel chapter 12 verse 2 ay tumutukoy ito sa Great White Throne Judgment. Yung iba na maliligtas ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung iba naman ay mapupunta doon sa walang katapusang paghihirap. Ang mga sumampalataya kay Jesus ay lumipat mula sa kamatayan tungo sa buhay. Tama. Ang muling pagkabuhay. Yes. Naalala natin yung babae na si Martha, si Maria, nung pumunta si Jesus doon sa Samaritan, sa Maria, sa chapter 4 verse 24 hanggang chapter 5 verse 11, may minention doon si Christ at saka si Maria, si Martha pala, confident siya doon nung binuhay ni Jesus si Lazaro. No, yun yung pagkabuhay ni Lazaro, part yun sa pinaniwalaan natin na resuscitation. Binuhay si Lazaro physically, dumating mga panahon, namatay din. No, tawag doon, resuscitation. Ano sinabi doon ni Maria? Basahin muna natin doon na naniniwala si Maria na si Lazaro muling bubuhayin siya ng Panginoon John chapter 'yan. Gusto mo yun? Tataon na pa. Oh. So, nagpunta muli si Jesus sa Kana, Galilea, kung yung ginawa niya ang alak ng tubig. Dahil sa liit ng litra, di ko na masyado makita yung mga iba na talaga yung tumatanda. Yung muling pagkabuhay ni Lazaro. Yung sabi ni Maria na naniwala ako na siya ay bubuhayin muli sa huling araw. Okay, di na lang natin basahin yun. Basta yun na yun. Hindi ko na masyado makita. Maliit kasi masyado yung Bible na binigay sa akin. Umpisa na yung Bisaya. Malaki yun Di alam ko naman ang iba dito, hindi nakaintindi ng Bisaya, kaya tangitin pala yung Bible ko ng Tagalog. Sobrang liit. Tapos yung ilaw, di pa masyado maliwanag. Kailangan na siguro natin nag-magnifying glass nito. Ayun na lang. Sige. Yung si Martha, naniniwala yun Naniniwala siya na si Lazaro ay muling bubuhayin sa huling mga araw. So, pusid tayo. May muling pagkabuhay tungo sa buhay. Mga mananampataya at tungo sa kahatulan. Okay na, ito na yun. Nag-mention din doon si Juan sa 5:28 para 29. Sa John chapter 5 verse 28-29. May muling pagkabuhay ng mga matuwid. Yes. At ng mga di matuwid. Tama. Yun yung issue doon sa Daniel chapter 12 verse 2. Lahat ay bubuhayin at huhusgahan ayon sa ating ebanghelyo. Ayan. Ito yung masyadong complicated sa iba Kasi lahat ay bubuhayin at huhusgahan ayon sa ating ebanghelyo. Yes, ang Romans chapter 2 verse 16. Ang ginamit doon ni Paul is according to my gospel. Ito yun. So, ang iba ginagamit din nila ito. Kasi nga, pag sinabi naman natin ebanghelyo or gospel, automatic na yun. Kasali na yung Mateo, Marcos, Lucas. Pag salitang ebanghelyo, hindi nila alam na mayroong mga ebanghelyo na hindi pwede kang maligtas. Kasi nga, sabi ko kanina, sa Galatians chapter 1 verse 8-9, pag mayroong gospel na iba na yung marirelay, talagang tatakwin mo yun. Sa English, curse nga yun Masama yun. Kailangan pure yun. Pure gospel yan talaga. Ang i-preach mo sa ating panahon ngayon. Huwag mong haluan. Kasi nga, lahat ay bubuhayin at huwagahan. 2 Corinthians chapter 5 verse 10.
1 Corinthians chapter 3 verse 14 until 15. Yun yung panahon natin yun. Under grace of dispensation yun. Nagreperado yun sa mga naniniwala sa grace doctrine. Pero yung iba naniniwala sa Ebanghelyo tulad ng Matthew, Mark, Lucas dyan ay hindi bubuhayin yun. Hindi nila maranasan yung pagsakgaw. Kasi nga, klarong-klaro naman yung sabi doon sa Thessalonians 4:13 hanggang 14 na naniwala ka sa muling pagkabuhay ni Kristo na siya namatay at muling nabuhay. Yun, madadala ka talaga sa rapture. Pero kung ang bilip mo naman ay iba, ay hindi ka talaga, yung ibang mga denomination ngayon, inaangkin din lang na kasama sila dun sa rapture. Kung sila, tatanungin. Pero para sa atin, ay hindi. Kasi meron nga occurs na gospel eh. Hindi natin pwede haluan yung gospel under the grace dispensation kahit nasabihin pa nilang naniniwala sila kang Christ. Yun nga sabi ko kanina, maraming mga naniniwala kang Christ sa panahon natin ngayon. Pero pag mali naman na gospel lang yung napaniwalaan, ay hindi ka talaga masasama sa rapture. Iba naman naniniwala sa rapture pero bakasyon nga lang. No, alam naman natin yun, ano yun. Panahon ng muling pagkabuhay, kailan yun? Una, hindi itinuro ng kasulatan na ang lahat ng patay ay muling mabubuhay ng sabay-sabay. Tama. Ayon kay Scofield, ang mga katawan ng mananampalataya ay bubuhayin 1,000 taon bago ang mga di mananampalataya. Ayun yun. Sa Revelation chapter 20 verse 5. Sino nga ba talagang bubuhayin yun? Ay talagang mga ligtas lang. Pero hindi mga ligtas, yung nagpamarkas sa Mark of the Beast, yung tumanggap ng pagsamba sa larawan ng Mark of the Beast, ay hindi talaga mabubuhay yun. Kasi nga, yung bubuhayin lang lahat ng righteous. Lahat ng righteous, lahat ng ligtas. Hindi makapasok doon yung mga unrighteous at saka yung nagtumakwil sa gospel. Sa Great Tribulation. Kailangan kasi nila doon, tanggapin nila yung gospel, paniwalaan nila yung everlasting gospel na at saka kailangan nilang makasurvive yun sa 7 years God's wrath. 7 years God's wrath. Tamang paghati-hati, kailangan sa turo muling pagkabuhay. Tama. Kailangan talaga hati-hatiin. Bakit? Gaya ng sabi ko, ang rightly dividing is a genuine or ironic kinds of doctrine. Yung sinabi ko kanina si Rex, sinare ko dun sa Amerikano na hindi ko lang natanong kung ano yung religion niya. Kasi halo din sa kanya eh. Kailangan talaga paghati-hatiin rightly. Ano ba yung dividing? Paghati-hati. Kailangan yun. Yung 2 Timothy chapter 2 verse 15. No? Hati-hatiin yun. Bakit? Ay talagang mamimislead ka. Ayon sa apostol ng muling pagkabuhay, may kaayusan, hindi sabay. Tama. Una, si Kristo, ang mga kay Kristo sa kanyang pagparito, pagkatapos ang wakas, may kaayusan sa muling pagkabuhay sa kanyang pagdating. Yan, unang Thessalonica chapter 4 verse 38. Ay kapusan sa muling pagkabuhay sa wakas, una at pangalawa. Ayun. Chapter 20 verse 1 until 7 sa Book of Apocalypse. Ano ba yung premillennial? Darating muna si Jesus bago ang 1,000 taon. Tama. Yun na yung maghahari si Christ, 1,000 taon, bubuhay na yung mga nasa kanya. Doon na yun ang fulfillment sa sinabi niya sa Matthew chapter 16 verse 18. Yung sinasabing, I will build my church. Siya talaga mismo magtatayo, no? Sa church na yun. Sino-sino ba yung makakatira doon? Yung mga righteous lang, yung mga ligtas. Okay. Mga patay kay Kristo. Yan, okay, tama yun. Yung mga nakikita naman natin ngayon, marami nang pinatay dahil sa pagpatutuo nila kang Kristo eh. Kaya nga lang, hindi sila nakarinig ng gospel under the dispensation. Basta naniniwala lang sila kay Jesus. Kung nakikita nyo yun sa Nigeria, nangyari, maraming mga taga-Sudan pinatay dahil nagpapatuo kang Christ. Yung iba namang denomination, sinabi nila nangyari na yung Great Tribulation kasi nga meron ng pinatay. Hindi, mali yun. Yun. Yung sinabi ko na maraming mamamatay sa chapter 2 Timothy chapter 2 verse 13. Mababasa natin doon. Yung mga namumuhay ayon kang Christ ay talagang papatayin. Mga banal na kinuha pataas sa karya ng Israel. Iba yun.
ibang issue naman yun sa tungkol sa karya ng Israel. Ang mga di matuwid, ulitin ko, hindi maliligtas yun. Maraming mababasa sa verse na yun. Maling paghahati, ang muling pagkabuhay ay naganap na. Yung sinabi ko kanina, sa panahon kasi ni Kristo, mayroon na naniniwala na ang pagkabuhay ay nangyari na. Kaya maraming naniniwala sa panahon din nila na nangyari na yung resurrection sa mga patay, hanggang sa dumating yung iba na hindi sila naniniwala na resurrected o resurrection na yung muling pagkabuhay. Una-una, si Kristo yung nagkaroon ng muling pagkabuhay na hindi dumaan ng pagkabulok. Siya yung unang nakaranas ng pagkabuhay na muli na nakatanggap ng glorified body. Kaya tinatawag ng iba yun na resurrected body of Christ. Kanang yung pagkabuhay ni Christ ay nagiging banal na yung katawan niya. Mahalaga ang alam mo kung anong panahon na upang malaman ang dapat asahan. Yes, ang ating pag-asa, tama. Ito yung conclusion ko sa report na to. Unang-una, kailangan talaga natin rightly dividing ang salita ng Diyos, ang Biblia. Kasi ang Biblia ay napakahiwaga para sa iba. Kasi maraming denomination ngayon na ang paniniwala nila sa muling pagkabuhay, ang alam lang nila, ang muling pagkabuhay ay yung dun sa Great White Throne Judgment. Yun yung alam lang nila na harap tayo lahat, maligtas at hindi ligtas. Yun yung general term na ginagamit nila. Pero yung iba naman, naniniwala naman sa rapture, ngunit yung pagpunta lang natin sa langit is spiritual yun. Hindi pa tayo bubuhayin. Yun tinatawag nila na ang pagkabuhay namang muli, bakasyon lang yun sa langit, 1,000 taon. Lahat ng ligtas, ibabalik din sa katawan, muling bubuhayin muli, haharap sa Great White Throne Judgment. At doon hatulan tayo sa ating mga gawa. Kaya marami silang versikulo na inano. 2 Corinthians chapter 5 verse 10. Marami yun. Chapter 20 verse 5 ng Revelation. Kaya pinaghalo-halo nila. Kaya sabi dito, mahalaga talagang paghati-hatiin, no? Ang salita ng Diyos. Kasi ang bawat panahon ay mayroong iba't ibang judgment o iba-ibang pagkabuhay namang muli. Pangalawa, yung mga ibang denomination naman, yung paniniwala nila ng mid-trib, ang alam lang nila yun ay babalik naman ulit yun. Yung siba na maniniwala na sa panahon ng Great White Judgment, mayroon pa rin mapupunta dun sa langit, kasali na din mga nakilala kang Christ. Hindi nila alam na ang issue pala dun sa chapter 11 verse 11 is 2 witness lang. Yung 2 witness lang ang bubuhayin. Pero kasama ba yun sila sa pagkabuhay namang muli? Hindi. Wala nang mababasa dun. Kaya nga, sa ulitin natin, itong rightly dividing ay napakaganda po itong dapat na-share natin sa lahat ng mga tao na mayroong madaling pag-unawa sa Biblia kapag ang Biblia ay iwasto mo o natatama mong paghati-hati para walang confusing. Dahil nasabi ko, kung magkakamali ka dito, kahit pa sabihin na niniwala ka kay Kristo na muling nabuhay at muling nabuhay, ngunit uma-apply ka pa rin ng kapatawaran sa kasalanan mo ay ang water baptism, ay mali yun. Tapos bumabalik ka pa dun sa mga sulat ni Moses, bawal kumain ng baboy, ay mali yun. Hindi ka may sama dun sa rapture. Kaya nga kailangan wastuhin natin, hati-hatiin. Yun yung paniniwala ni Scofield. Kaya iwasto natin yung mga paniniwala nila na ang muling pagkabuhay ay hindi lamang sa Great White Throne Judgment, hindi lamang sa Millennial Kingdom, hindi lamang sa under of the Grace Dispensation. May pagkaiba-iba na muling pagkabuhay na nangyari na noon, ngunit ang tawag doon is resuscitation. Ang resuscitation is means reviving your life. Kana ba, yung bang binuhay ka tapos namatay ka pa ulit. Pero yung resurrection na issue doon sa iba't ibang dispensational, spiritual yun. Bubuhayin kang mamatay ka, tapos mapunta sa langit yung kaluluwa mo, bubuhayin kang muli, pero mapupunta ka sa langit kung saan under the dispensation, yun yung destination ng mga ligtas sa dispensation of grace. Pero yung ligtas naman sa panahon ng Great White Throne Judgment, ibibigay naman yan dito sa lupa. Tapos yung maligtas naman sa Millennial Kingdom, maghari dito
din sila dito sa lupa. So, una-una, ulitin ko bago magtatapos, bawat dispensational is separated. Kailangan hindi biblical yung pag-apply ng Biblia. Kailangan dispensational. Maraming salamat po. Magandang gabi. Kung meron pong katanungan, dito lang po tayo sa topic natin.